Given that this is an issue we are facing in time of during election and campaign season. So magiging election issue nga ito, sir, kasi after election pa yung start ng I think it will be. And given what I said, that it's the 20th Congress that will actually decide on this, both the prosecution side and the impeachment judge side. Sino magbe-benefit kung maging election issue ito, sir? The public? Definitely the public. Sino ba naman ang tatalikod, tatagi at may ayaw sa isang issue-based election kumpara sa isang personality-based election? So makaka-apekto ito sa magiging voting decision ng... Ngayon, ang problema lang, siyempre, issue siya, so tatanungin ng mga tao, kung boboto kita, anong boto mo sa impeachment? Di ba? Sa kabilang banda, kailangan maghunos dili naman din sila. Kasi para pa kami nag-trial, kung may decision na agad sila, hindi pa nga napapakinggan yung ebidensya. So, siguro panawagan ko na rin to dun sa mga tumatakbong senador bilang isa sa 12 maiiwan, hindi bilang tagapangulo ng Senado. Bilang isa sa 12 maiiwan na maghunos dili din naman sila. Ang pinakamaganda sigurong pwedeng masabi ay tatayuan nila kung anong tama, nararapat, na ayon sa hustisya, batas at ebidensya. Kung saan man siya ituro nun. Sapat na sigurong kasagutan yon kesa, pag ako nanalo, acquit talaga yan. Pag ako nanalo, convict talaga yan. I hope they will avoid those things. But then again, I cannot control the passions of a campaign speech, especially during election time.